Amen. Amen. Hallelujah. How can we do this world forward? Paano ka mabubuhay sa mundo? Ang pinipinanong ka sa mundo. Isa. Yan yung egg. Yung kabila. Purihin ang Panginoon! Isang malakas sa balakpak po! Sa aking Diyos buhay! Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa akin ito. Tunay nga karapat dapat na siya ay ating pasalamatan sa buhay na ito. Salamat po sa mga nagpatotoo. Yun ay isang napakahalagang mensahe sa ating Panginoon, no? Na maitaas ang Panginoon sa buhay natin, no? Yung laging pagpapasalamat natin sa Kanya. So ngayon naman po ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon. Higit sa lahat yung mga naranasan namin sa lalo na ang aming pamilya. Kami rin pong mag-asawa, nasa mga panahon na ito po, may ginagawa ang kaaway. Pero I entrust to God. Fight for sabi ko sa Lord, my Lord, fight this battle for me. Mahirap po yung pinagdadaanan ko ngayon. Napaka po, kaya I want to ask you a prayer, pero God is in control. Tuloy. Hindi tayo pwedeng matinag. Kasi kagagawan to ng kaaway para i-destroy tayo. Especially, tayong mga mananampalataya. Kaya tuloy lang. Diba? Walang pwedeng manalo sa ating Panginoon. Diba? So, simulan ko to sa isang tanong. Ako rin po yung nagpapasalamat pala na nakarating dito ng muli sa inyong harapan at makapagbigay ng lugod sa Panginoon. So, akin pong sisimulan ang lesson na to sa pamamagitan ng isang tanong. How can we live nga ba in this world full of lies? Diba? So, sa panahon ngayon, napakahirap na alamin kung ano ang totoo. Tama po? Lalo na sa araw-araw na pamumuhay natin. Kapag pumunta ka sa pamilihan, makikita mo, mga bilihin, alin ba, totoo dito, di ba? Noong nakaraan ba, topic natin, na napag-usapan natin tungkol sa imitations, na kung saan, paano malaman ang genuine sa fake, di ba? Napakaraming produkto, lalo na sa pagkain, kung saan may pagkain na akala mo, okay lang, karne, ng kinakain natin, regular na karne, pero yun pala, like pork and chicken, pero hindi pala, no? Sabi nga nila, di ba? O baka naman yan, pusa. Di ba? May mga ganun pa, di ba? Yung bigas naman daw ay na-clone na. Yun, plastic na. Ilan yung ang bigas na kung saan ito, pag sinain mo naman, parang bigas na rin talaga siya. Pero ito ay composed ng plastic na natutunaw. So, napakarami na rin supplement na di mo na alam kung ano unahin mo. Napakamahal pa. Siyempre, worried ka sa health. Kaya yung iba, kagat na lang sa price na kahit mataas, okay lang. Pero ang nakakaagaw pansin sa atin ngayon ay ang social media. Saan balita na lang fake pa. Maging mga newscaster, di lang yun, pati ang mga taong nagsasalita sa issue, na fake na rin ang sinasabi. At higit sa lahat, maging ang Pangulo natin, no? Ay na-fake din, napahayag kamakailan lang, na kung saan ay nahuli nga po ito. So ilang pa bang ganito, marahil na hindi natin kayang bilangin sa ating mga daliri. Nabanggit ko kanina na ako ay nasa hindi magandang kalagayan kasi po ako ay nabiktima ng scammer. Whatever it is, bahala ng Panginoon doon. Pero yun po yung kalagayan ko ngayon.
Pero hindi tayo kayang pabagsakin nun. Well, sige, kahit ano sabihin nila dyan. Diba? Tuloy ang gawain. Handa naman ako makulong. Baka mo, pwede naman tayo mag-ministry sa kulungan, di ba? So, yun yun. Nakwento ko na rin sa inyo before na isang may bahay. Ang dami-dami nyo na, di ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. So, sino nga ba, di ba? At ano ang kaugnayan nito sa mga salitang ito ng mga tao? How can we live in this world full of lies? So, our title for today, Living for Truth in the World Full of Lies. So, tayo po ay tumayo muna saglit at tayo po ay bigay galang tayo sa salita ng Panginoon na hango sa 1 chapter 8 verse 31 to 38. Maari po bang buksan natin ang ating mga Bible? Tagalog po tayo para say amen kung meron na po. Pwede naman po ang digital natin. See to it na hindi ito makaka-distract ng ibang sa iba. Opo. Okay, amen. Okay na po ba? Okay. John chapter 8 verse 31 to 38. Sorry. Okay, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami maalipin man. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayon pa may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo, ang inyong ama, ang siya namang ginagawa. At ang narinig ninyo, sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami ngayong hapon na ito, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mag-encounter ang kaaway sa gawain ito, Panginoon. Patuloy ka na may mapapurihan sa pamamagitan ng gawain ito, Panginoon. Yes, O God. At itago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang lingkod, Panginoon. Purify my heart and my mind. Hallelujah. And my whole body, Lord, upang ikaw ay mag-glorify, Lord, sa gawain ito, Panginoon. Yes, O God. We thank you, Lord, for this wonderful afternoon, Lord. Hallelujah. Sa iyo ang papuri at dakilang pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Samahan niyo po kami. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ang ating foundation text ay, and you will know the truth, and the truth will set you free. Nakita natin kanina dito, ang binanggit sa 38, ang nakita ko sa aking ama, siya kong sinabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Sino ang kanilang tinutukoy? Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay ang si Satanas. Kasi hindi nakakalugod sa Panginoon yung ginagawa nila. At ito ay patungkol dun sa mga Pharisees and Sadducees na wala nang ginawa kundi dito ligsahin ng Panginoon at alamin na nga ba na kung merong siyang kamalian upang ito ay ibalik sa kanya, no? Para nga siya ay maparusahan. Pero yun nga, ang ating Panginoon ay Panginoon yan kahit na kailan at hindi pwedeng mataasan pa ng kahit na sino, no? Kahit pa alam mo ang buong kautusan. Mga Pharisees and Sadducees, kabisado yan eh. Kabisado ang mga verse sa Bible, lahat ng kasulatan ni Moses, kabisado yan. Pero na nagsabi dun sa community namin,
Ay yung ano na yon, ay yun yung medyo nagkakaproblema yung sa kapatid ko. Ngayon, sabi niya, ay yung ano na yan, magaling yan, mayaman yan, cheerful giver yan. At ano yan, kabisado niya ang lahat ng verse ng Bible. Talaga ba? Bakit ganun siya mabuhay? Diba? Yun ang ano sa atin eh. Kailangan see to it. If want to follow Christ, live like a Christ. Yung verse na to, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang dami nito makikita mo. Kind of, even in the institution, any other places like private property, in school, or even in the car, sometimes nakikita ko yan. Sa mga t-shirt, nakikita ko yan. But the meaning of this verse, is it really true? True to everyone who uses this verse. Diba po? Sample na lang po. A man turns to be a woman because he uses this verse, that he will set free from the society because of his identity, to reveal someone that he is a girl in his heart, but in his body is a man. So meron bang ganon? Sabi ng ilan, tunay na ang katauhan ko talaga ay babae. Nasa katawan lang ako ng lalaki. Nagkamali ba ang Diyos? Nang likhain ka? Saan galing ang kaisipan na yan? Di ba't kay Satan? Bakit po? Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kakain ng bunga, ang prutas na yan, dahil ikaw ay mamamatay. Sinabi niya sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy at halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ang tanong, namatay ba si Eva? At agad. So, sinungaling ba ang Diyos? Ang kamatayan ay dalawang klase po. Isang kamatayan spiritual at pisikal. Namatay sila spiritually kasi sila ay nahiwalay sa Panginoon. Kaya po, dinadanas natin ngayon ang kamatayan. Kaya nagkaroon ng kasalanan at kamatayan. Kasi nahiwalay sila sa Panginoon nung sinuway nila ang utos ng Panginoon. The truth will set us free through Jesus, not in the human thinking and rules. Ang katotohanan ng si Jesus lamang ang kaligtasan at ang Diyos na nagpakasakit sa krus, namatay para sa lahat, hindi para sa isang tao lamang, na kahit na mamamatay tao ka, ikaw ay prostitute, addict, murderer, ano man ang kalagayan mo, ang Panginoong Diyos ay namatay para sa iyo. Sabi ng ilan, alam ko na ilang beses ko nang narinig yan eh. Ang sabi sa pamamagitan ni Peter, kaya nga kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng iyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Ang salita ng Panginoon ay fresh every day. Ilang beses man natin niyang marinig, maraming revelation ng Panginoon sa atin. So, the truth will set us free, no? Pagpapakasakit ng Panginoon, yun ang ibig sabihin dito. Ang masakit, may ibang Diyos pa na tinatawag at dinadasalan, pinupunta sa mga kabundukan at iba't ibang taong namatay ngunit nanatiling patay at di nabuhay. So ano pa? Kapag nagkasakit ang tao, o ano man ang naramdaman sa katawan, saan tatakbo? Sa albularyo. Pero ano sabi ba ng Bible dyan? Sabi niya sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 31, sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Ayan, ako, napakarami nandito. Alam natin kung saan lugar yan. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas. Ayan, patawas mo muna yan kasi nagtatae. Takbo no? At mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay. Sinong gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na iyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyon ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Napaka linaw ng mensahe dito ng Panginoon. Pero hanggang ngayon,
ganon pa rin po ang ginagawa ng mga tao. Bakit po? Kasi nga po, hindi nila alam ang katotohanan at ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kanina po habang naglalakad ako, namimigay ako ng tracts habang naglalakad. Ayaw nila. Kahit na sabihin mong, bigay ito sa'yo ni Jesus, word of God yan. Kulang na lang, mag 360 degrees sa kakailing eh. Diba? Kasi nga ayaw nilang malaman ang katotohanan. Bakit? Ayaw nilang makawala dun sa kagustuhan nila. Mas niyayakap nila ang mundong ito. Kasi tingin nila sa pag naging Kristiyano ka, KJ ka eh. Bakit? Bawal mang babae, bawal uminom, bawal sumugal eh. Magsugal, KJ na. Diba? Yun ang tingin nila. Pero tunay nga ba? Ang satisfaction kasi natin, hindi sa ating sarili. Ang satisfaction natin, to glorify God. To please God. Hindi tayo. Kami nga po, alam nyo ba? Ang kahilingan ko sa Lord, Lord, alisin nyo na kami sa ganitong sitwasyon. Malapit ka nang dumating. Yung focus namin, sa kakabayan ng upa, kakabayan ng bills, yun na lang, Lord. Parang awa mo na. Gusto namin, yung natitirang buhay namin, maglingkod na lang sa'yo na scam pa. Grabe yung kaaway, no? Grabe, lupit mo. Pero, my God is a victorious God. My God is a most powerful God. Amen. Daniel. Yung iba naman, kapag mahina ang ani at di na ulan, sinong tatawagin? May mga ritual pa yan, di ba? Mag-aalay, magkaroon lang ng ulan at sumagana ang ani. At yun ang sinasamba nila. At doon din sila nagpapasalamat kasi umulan na nagana raw ang ani. Balikan natin yung sinabi sa Genesis kanina, di ba? Si Satan sa simula't-simula pa, wala nang ginawa kundi linlangin ang tao. Hanggang sa mga panahon na ito, puro panlilinlang pa rin ang ginagawa niya. Paano nga ba mamumuhay sa mundong ito? Punong-puno ng kasinungalingan. Di mo na alam kung ano tama, di ba? Kapag Semana Santa, ang mga tao, anong ginagawa? Pinarurusahan ang sarili sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus dahil sa kanilang panata at matugunan ang kanilang kahilingan. The truth will set us free. Sabi ng Panginoon, it is finished. Pero ano ba yan? Hindi pa rin, ayaw pa rin ng mga tao tantanan yung ganong paniniwala. Kung sabi nila, gusto nila makita si Jesus. Paano mo makikita si Jesus kung nasa maligang kaparaanan? Diba? Itong ibig sabihin na pinalaya na tayo ng Panginoon kasi napagtagumpayan niya na yan sa krus ng Kalbaryo. Tapos na. Eh, anong ginagawa mo? Ang ibig sabihin, pinalaya na tayo, napagtagumpayan na yan, pero may kondisyon na ibinigay ang Panginoon na kung sino ang mananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesus at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas, ang siyang makakamit ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang Panginoong Jesus lamang ang siyang makakapagligtas sa atin at wala nang iba. Hindi mo na kailangan gawin ang mga iba't ibang ritual na yan, mga kababayan. Sa mga nasa online, para sa lahat ito, para din sa akin, sa lahat sa atin. Ang mensahe, sabi nga natin, bago yan araw-araw. Kaya po, ibig sabihin ito, makalaya na tayo sa ganyang mga paniniwala. Bakit po? Nung nakaraan, di ba nakaraan yung may Semana Santa ulit, na-witness ko na naman yung mga tao, gano'n na naman at gano'n ang ginagawa. Actually, ano to dapat dun sa, ano na yun eh, kaya lang na-reschedule ako. So, after ng mga ritual na ginagawa nila, balik na naman sila sa dati. Walang transformation. Ang ibig sabihin lang nito, hindi nakakatulong sa'yo yung ginagawa mo. Doon din sa amin, marami. Bubuhat sila, nagkakatay pa sila ng mga
yung mga baboy, manok na para lang ihandog doon sa kanilang mas malaki pa sa tao na ribulto doon. Yun dinadyan. Pero pagtapos naman inuman. So, nasan yun? So, paulit-ulit na lang ng tanong ng Panginoon, anong ginagawa? Bakit hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagawa? Mahirap bang unawain ito? Natapos na ng Panginoong Hesus lahat ng yan, nang i-offer niya at tanggapin, ang ino-offer niya sa iyo, natanggapin mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi gayahin. Take note hindi po gayahin. Wala pong makakagaya sa ginawa ng Panginoon kahit kanino pa sa atin. Ang Panginoon hindi umiinom ng antibiotic yan. Hindi yan umiinom ng alak para maano niya yung sakit, ma-overcome. Hindi po niya ginawa yan, pero ginagawa ng tao yan. Kasi nga, hindi mo kayang tapatan yan. Ang gusto lang ng Panginoon, tanggapin mo yung ginawa niya sa krus ng pagpapakasakit. Maging sa mga handog sa hayop, di ba? Kung tutuusin sa mga panahon na ito, kapag yung pa rin ang ginagawa ng tao, malamang sa malamang, wala na tayong makain. Pero binigay ng Panginoon, iisang handog, at iyon ay kanyang anak. Na kung saan, ayun ay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So gising mga kababayan. So hindi lang po ito para dito sa atin ha. Para po ito, lalo na sa mga kapanood sa atin. Kasi ang mensahe po ng Panginoon, hindi po ito nalilimitahan dito. So sa lahat po ito, all those things hindi kalooban ng Panginoon. Where the Bible tell you that you can do all things in order to save and forgive your sins. Damang pamahiin, kaya nga natatakot lagi. Ang sabi ng Panginoon, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Nabanggit ko na rin po sa inyo noong nakaraan about dun sa sopas, about dun na kung saan kinatakutan pati sopas na galing sa patay, hindi pinakain. Diba? Pati ba naman yun? Diba? Dahil lang sa pagkatakot mo dun sa patay, patay na yun eh. Kailangan mong ipakain yung pagkain, hindi mo ibinigay dahil galing sa patay. Ano ba naman yan? Diba? So sino nangangailangan nun? Hindi pa yung buhay. Dapat kailangan mong katakutan na yan ay galing sa patay, huwag mong kainin yan. See? Isa pa. Sorry for this May ko lang po nabanggit ito. Noong mga panahon na yun kasi, wala pa akong kakayanan. Noong time na nawala yung other behalf ko, ay umuwi ako sa amin, dala-dala ko yung kanyang earn. Wala po akong resources, wala rin akong kakayanan. So syempre, nasa bahay ko yun. Nasa bahay pala ng mama ko yun. May mga nangyayaring gulo doon kasi magulo naman talaga sila. Wala nang ginawa kundi mag-away na mag-away mga kapatid ko. That time, magulo. Pinagbintangan nila ngayon yung earn kasi nandun daw yun sa bahay. Nandahil daw doon, kaya ganun yun. So, pinilit ako na kung ano ang gawin ko doon, basta tanggal ko lang yun doon. Ang ano ko doon, patay na yung tao, pinagbibintangan nyo parang kung ano-ano. Ano ba namang buhay ito? Sabi kong gano'n, saan ko ba dadalhin to? Unang-una wala akong source. Saan ko dadalhin? And thank you dun sa Kitina tsaka kay na na-relieve nila yung gano'n Pero I'm sorry for that talaga. Wala akong kakayanan. That time. Hindi ko kayang ipaglaban kasi ang dami nila laban sa akin. Hindi ko siya pwedeng pabayaan na ilagay na lang sa isang tabi. Hindi pwede. So, yun, ang pinaisip na lang sa akin ng Panginoon. So, di ba? Kasi may mga katakutan tayo sa ating sarili na bakit natin kailangan katakutan yun? Mga bagay na yun, wala naman na dapat katakutan. Pati ba naman patay? Kailangan nyo pang katakutan niya. Di ba? Patay na nga yung tao Di ba? So, si Martin Luther, inalaw niya ng Panginoon. Siya ay isang monk, pero inalaw ng Panginoon, ginamit siya upang magkaroon ng protestante dati. Magsimula ang protestante. At sa pamamagitan niya, binigyan siya ng Lord ng
Inopen yung kanyang mind and heart at binigyan na siya ng wisdom upang siya ang maging daan, upang malaman ng tao ang katotohanan na kung saan ang kaligtasan ay nabibili. Tama? Indulgence. Nabibili. Kailangan mong bayaran. 7 sacraments. Tinanong ako ng aking, ano ko sabihin, malapit sa akin. Bakit mo ba ginagawa yan? Kailangan ko makumpleto yung 7 sacraments para, alam mo na, baka one day, hindi natin alam, mahina na ako ganon. Syempre, sinabi ko sa kanya yun, pero hindi siya pumayag. Tinigilan ko na lang siya kasi baka siya akong dahilan na ma-high blood siya, high blood Lalong hindi natin gugustuhin yung ganon. Kasi hindi natin mag-glorify ang Lord doon. Ayaw ng Panginoon yun. So instead, I pray for her. Pero yun nga, sabi niya, kailangan niya nang makumpleto yung 7 sacraments. Sabi niya sa akin, ikaw wala mo yan dati. Ay, hindi ko alam yan. Hindi ka kasi seryoso, kaya ka nagkakaganyan Kaya ka naakit ng iba. At talaga lang, ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nangyari yun. Sabi niya sa akin, kasi hindi mo isinasa puso yung pananampalataya mo. Taong simbahan ka pa naman. Totoo yun, kasi bata pa ako, naglilingkod na ako sa simbahan. Pero mali sayang yung mga panahon na yun. Sabi ko nga, napaka-swerte ng mga kabataan ngayon na kayo ay nabubuhay na sa katotohanan. Kasi sayang yung panahon. Yung panahon na yun, pinanghinayangan ko po yun, na mali pa lang Diyos yung sinasamba ko. Mali pa lang Diyos yung pinaglilingkuran ko. Mali pa lang Diyos yung binibigyan ko ng oras. Volunteer ako to glorify God. Pero iba pala yung nag-glorify kong God. See? We must live the truth. And we must know the truth. Kaya sabi ko sa kanya, nagpapasalamat ako. Sabi niya sa akin, yung pinagpipray mo ako, kasi nabanggit ko yung pinagpipray din yung mga tao doon na tumanggap, mga ganun. Ikaw, nag-fail ka ng pagpipray sa akin, I dare her. Hindi ako nag-fail sa'yo. Sabi ko sa kanya, mark my word, hindi ako nag-fail sa'yo. I know that. One day, magbibigay ka rin ng testimony. Why? Because I trust God. Nung mga nakakaraang panahon, iniiyak ko sa Panginoon yung pamilya ko. Kasi sila yung unang, sorry for this, pero sila yung unang nag-persecute. Nasaktan po ako doon. Huwag na tayong mag-usap kung yan lang din ang pag-uusapan natin. Para akong sinaksak sa puso ko. Kasi nasaktan ako Hindi naman ako yun Pero pamilya ko to, Lord, hindi ko pwedeng itakwil to. Iniyak ko sa Panginoon yun. Lagi iniyak ko. And one day, sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ba pinamilit sa'yo? Ikaw ba may nanalangin sa'yo? Ikaw ba merong ka bang nag-ano sa'yo na magngangawa ka ng ganyan? Hindi ba ako ang nagbago sa'yo? So I stopped. And I trust God for that. Na may gagawin siya sa bawat pamilya natin. Amen. Kaya huwag nantaan natin tantanan ng panalangin niya. Katulad ng sabi ng Panginoon, kung yung isang wicked judge ay pinagbigyan yung isang byuda dahil sa pangungulit niya, ang Panginoon pa kaya natin Diyos ang hindi tayo pagbigyan doon sa ating kahilingan. At salamat sa Panginoon. Kaya sabi niya sa akin na nag-fail ako, no. Hindi ako nag-fail. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng pagpapalaya sa inyo. This verse highlights the importance of seeking and knowing the truth which can set you free from deceptive nature of lies. Just want us to be free from sins. Yun ang gusto ng Lord. This world is full of sin, full of lies and deceiving. Kasi nandito pa si Satan. Nandito pa tayo, lalo na sa katawang ito. From the very beginning of this world, Satan deceived Eva.
And that was the cause of sins to mankind. And up to this moment, Satan is working very hard to deceive people and to be his disciple. Type mo ba? Kung si Satan nagdi-disciple, anong ginagawa natin mga Kristiyano? Di ba? Kailangan mas masigasig tayo kaysa sa kanya. Dahil napakarami pang tao sa katabi natin. Mga kakilala natin, hindi man natin kakilala yan o hindi, napakarami pa rin ang hindi nakakaalam ng katotohanan. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Hosea, "My people perish because of lack of knowledge." Hindi nila alam ang katotohanan na pwede naman pala mapatawad sila ng Panginoon. Ang kaibahan ni Judas at ni Peter, pareho silang kasama ng Lord. Si Peter, nagrepent, tama po? Si Judas, hindi, nagpakamatay. Bagamat nalaman niya yung kanyang pagkakamali. Why? During Jesus ministry, kahit kasama siya, malamang na malamang, hindi naroon ang kanyang puso at isipan. Kasi, kung seryoso siyang nakikinig sa Panginoon, hindi, alam niya sana yung katotohanan na may kapahamakan. At meron din kapatawaran. Pero hindi siya naging seryoso. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Peter knows the truth. So how we respond? Number one, start with yourself. Start with yourself. Sabi ng Panginoon, to the Jews who had believed in Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciple." Sabi niya sa 31. To hold my teaching. Abide in me. The messages, the promises of God. Sabi nga niya sa the same chapter, verse 51. Very truly I tell you, whoever, yun ako nailagay ko. Ayun. I tell you, whoever obeys my word will never see death. Wow, Lord. Yung John 5:24, na hindi na rin tayo lilipat sa kamatayan, kundi tayo ay, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Gusto ko yung verse na yung Rodo. Sana ganon. John 5:24. The promises of God. So we know, we must know the promises of God and hold on to our heart and mind. Panghawakan po natin yun. Grasp it. Grip. Diba? Cherish. Possess. Sabi sa Greek. Hold to. Diba? Abide in His Word. And through discipleship. When we conduct or tayo ay nagdi-disciple, iyon ay isang pagsunod sa Panginoon. Tama po? Bakit? Go, therefore, and make disciples of all nations, sabi ng Panginoon. So, isa yan sa pag-obey natin sa Lord. And then you will know the truth. And the truth will set you free. Freedom. Yung freedom na napakaraming pagkakamali din ng mga tao, na, may freedom naman sa Bible eh. Meron nga talaga. Pero ibang freedom ang gusto nilang panghawakan dito sa mundong ito. Ang freedom na sinasabi dito ay yung pag-slave natin sa sin versus slaves to God. Saan ka doon? Doon tayo sa, pinalaya na tayo ng Panginoon eh. Huwag na tayong pumunta pa upang ma-slave tayo ng sin. Kasi pinalaya na nga tayo eh. Na kung paano ang Panginoon, simula pa, di ba? Kung makikita natin ang buhay ng mga Israelita.
kung paano silang pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng napakaraming pamamaraan at napakaraming taong ginamit sa kanila at paulit-ulit na pagkakasala sa kanila. But still, God is God who control everything. Na kung ano yung sinabi niya, mangyayari. Jesus highlights that people are either slave to sin or slaves to God. Tunay nga. Saan ba tayo doon? And true freedom comes from being a slave to God through following Jesus. Sorry, ulit. Sabi niya dito sa 34, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but the son belongs to it forever." Na kung saan, sinabi niya nga ito sa mga Pariseo, di ba? Na talagang sila ay hindi... Basahin natin yung verse dito ng ano. Na kung saan ay binanggit niya ito sa mga Pariseo. 35. Bakit nandito na ako? John chapter 8 verse ito, 30. Pakatandaan ninyo, sabi niya dito, ang alipin, sabi niya sa 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kayo ngayon magiging tunay na malaya. Alam kong kayo mula sa lahi ni Abraham, gayon pa may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya naman ninyong ginagawa. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sabi niya sa 39, sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinabi ko lang ang katotohanan, narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ito ang maraming problema sa panahon din natin ngayon. Ayaw nilang tanggapin ang turo na nanggagaling sa Panginoon. Mas ini-embrace nila ang turo ng mundong ito. Ang diablo, ang iyong ama, sabi ng Panginoon. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan. Kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sige po, pakisabi sa ating mga katabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uminom lang po ako. Jesus promises true freedom to those who abide in His Word, stating that if you abide in my word, then you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. If you are truly my disciples, you abide in my word. Doon pa lang, makikilala na kung sino ba yung sinusunod natin. Sabi ng Panginoon, ang diablo, ang iyong ama. Huwag nating hangarin yun. Mayas ka dyan, diablo ka. Lumayas ka, Satanas. Lumayas ka talaga. Kaya namin kailangan, di ba? Number 2.
set us free. Amen. Seek God. Ito pa, dugtong pa natin yung sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16. You are the light of the world. Matthew 5, 14 to 16. Di ko po nailagay. Matthew 5 chapter 14 verse 16, 14 to 16. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Yun tayo mga Kristiyano, Anak ko, Panginoon. na kailangan magningning tayo dito sa daigdig na ito na punong-puno ng kadiliman. Puno-puno ng kasinungalingan. Punong-puno ng kasalanan. Magniningning tayo dapat doon. Stand firm with our faith. Christian, we set us free. Amen, no? Amen ba? Amen. Sa bawat isang Kristiyano, wala na dapat ang salitang baka or kasi. Baka may mangyari, kasi baka may ganon. Walang ganon po Alisin na natin sa vocabulary natin yung baka. Kasi. Bakit po? It's a doubt. Yan ay isang pag-aalinlangan sa Panginoon natin. Kasi meron po tayong mga Kristiyano na magpahanggang ngayon ay nakikisaw-saw pa rin sa paniniwala ng mundong ito. At ang katwiran nila, walang mawawala. Hindi po totoo yun. Kapag po ikaw ay nakisama sa mga pamahiin sa paniniwala ng mundong ito at hindi ka po nag-depend sa salita ng Panginoon, may mawawala sa iyo. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. So number 2, seek God to know the truth. John 4:6. Sabi, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. He is the way, the truth. So siya ang katotohanan. Wala nang iba. Seek God. It is our protection. Help us to avoid sin. The truth will protect us in our everyday life. We must read and meditate on the word of the Lord so that we will be prosperous and successful. Always seek God to guide us to live according to His will in this world full of sins and temptations. You know the truth, but instead people insist on what they want to do. Yun ang masakit na alam ng taong katotohanan, pero ipinagpipilitan pa rin nila ang sariling kagustuhan. Baka makalusot Ayaw. May mga pagkakataon po na nakikita po natin ito, no? Sa mga panahon natin ngayon. Alam naman nila ang katotohanan, pero pinagpipilitan pa rin nila talaga yung gusto nila. Isa na doon yung, hindi na natin babanggitin ito, pero karamihan sa atin ay galing doon. Isa na ako doon. Nung nalaman ko ang katotohanan, nahintakutan ako, na hindi pala yun ang dapat sundin. Nung nagbabasa pa lang ako, hindi wala pang nagpapaliwanag sa akin, may mga kinakatakutan na po ako doon. Na nang sinasabi ng Panginoon. At yun ang ayaw nila Yun ang ayaw nila. Pag-usapan. Pero yun nga, alam nyo na yung katotohanan, pero still pinagpapatuloy mo pa rin yung ginagawa mo. At nandadamay ka pa ng tao. No? Alam naman natin kung sino yung mga gumagawa ng gano'n. Na magpahanggang ngayon, no? Namatay na't lahat yung ang inaano pa sa mga tao magdasal ka, magpatuloy ka magdasal ng rosary. Yun ang huling bilin niya Siyempre susundin. Bakit? Kasi pinuno nila yun Susundin mo.
Sabi nga natin, kung buhay at nandito si Mary, malamang sa malamang, batukan ka. Kasi Mary need Jesus also. She is instrument lang. She's not God. Dati rin ako, ang paniniwala rin ng mundo to eh. Ayaw ko magpakasal para maligtas ako sa kasalanan. Kasi kapag naghiwalay, okay lang, freedom. Diba? Kalokohan talaga eh, no, nung mundo eh, no? Hindi pa nga nagpapakasal, hiwalay na yung gusto. Eh, ba't kailangan mo pa mag-asawa, diba? Yun, kaparaanan ng mundo. Hiwalay na agad, hindi pa kasi para daw hindi sila magkasala. Meron naman, Kristiyano, pinagpipilitan pa rin. Ang sabi ng Panginoon, huwag makipanamayan sa hindi mananampalataya. Maganda eh. Sexy, gwapo. Kailangan, mahal ko siya eh. Kailangan ko okay, walang problema doon, pero akayin mo siya sa Panginoon. Kasi bakit? Pwedeng ikaw ang maakit niya, pero mas maganda kung ikaw ang makaakay sa kanya papunta sa Panginoon. Kasi bakit? Yun na naging problema ni Solomon. Sa unang-una pa lang, maganda naman yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero dahil nag-asawa siya ng iba't ibang lahi na may iba't ibang Diyos, natural, asawa niya yung kailangan niya sundin kung ano ang sasambahin. Iba-iba na. Hala, sige, kahit ano na lang. Kung sino na lang, pinagpatayuan niya pa ng mga, yung ribulto at saka yung shrine. Ayan, temple. Pinagpatayuan niya pa ng mga temple, di ba? Yun ang naging downfall ni Solomon. Kasi sinunod niya. Siyempre, asawa yun eh. Ipi-please mo yun. Not pleasing God, but please human. Yun ang niya. Na kung saan, ang sabi ng Panginoon, kahit sa New Testament sinasabi sa atin, na huwag tayo makikisama sa hindi mga mananampalataya. Hindi po naman sinabi ng Panginoon na huwag tayong makiano doon sa mga yun. Gusto nga ng Panginoon yun para maakit natin sila sa buhay natin. Pero, hindi natin dapat samahan sila doon sa ginagawa nila na alam naman natin na hindi na naaayon sa kalooban ng Panginoon. But instead, as a Christian, mag-stand tayo kung ano yung truth. Masakit ba? Ngayon, kung ayaw niyang makinig sa'yo dahil sinasabi mo sa kanya ang totoo, hindi kayo dapat para sa isa't isa. Hello? Amen. Kung yung taong yan, susunod sa iyan, maniniwala sa iyan, sasamba yan sa parehong Diyos na sinasamba mo, mahal ka niyan. Okay yan. But, yung taong yan, kapag sinabi mo sa kanya ang katotohanan, hindi ka niya kinausap, galit na sa'yo, iniwanan ka na sa ere, huwag ka namang hinayang. May ibibigay at may ibibigay sa'yo ang Diyos, mas higit pa. Amen? Amen. Amen. Mga kabataan, sa online man yan o nasan man yan, we must live and know the truth. Yun ang role natin as a messenger of God. Admit na that we need Jesus in our life. Our role, upang sabihin yung katotohanan sa iba. Ang kaparaanan ng mga tao sa mundong ito o ang kaparaanan ng Diyos. So you must seek the truth. Ang mga Kristiyano ay wala na dapat salita na yan. Sabi natin kanina, wala na dapat yun. Sabi sa Jeremiah 29, nandito ba? Ayun. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. This verse is a promise that God will be found when people sincerely and wholeheartedly seek Him. It emphasizes the importance of genuine and complete devotion in seeking God. Tunay nga, sa lahat ng oras ng ating buhay, seek God.
Hanapin natin ang Panginoon. Bakit po? Living for the truth in the world of lies. Anong sabi sa Timothy? Ang mga huling panahon ay darating ang panahon. Hindi ko po alam kung naisama ko dito. Yun. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating mga panahon ng kaguluhan sapagkat ang mga tao ay nagiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang mapagmahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, madalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Paano tayo mamumuhay ng ganito, mga kapatid? Kung ganito na ang mundo natin, paano na tayo mamumuhay ng ganito? Sabi sa 1 John 5:19, and we know that we are from God, and that the whole world lies in the power of the evil one. Tagalogin ko po. Alam natin tayo nasa Diyos, dapat talagang alam natin yan. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo, we must stand for the truth. Amen. We must stand firm to our faith. Sabi ko nga sa inyo hindi maganda yung pinagdadaanan ko. Gusto na talaga akong baliin Bakit po? Matindi to. Na-scam ako, gustong gamitin lahat ng para sirain ako sa social media, sa lahat. Pupunta ako dito. Lord, do not let my heart be troubled. Fight for this battle. Hindi ako dapat pasukuin ng problemang ito. Amen. Kung may ginagawa siya ngayon para sirain ako, may ginagawa rin ng Diyos ko. Alam ko yun. Amen. And stand for it. Hallelujah. Nag-chat sa akin bago ako mag-ano nito. Sabi ko, hindi kita iintindihin. Dahil alam ko, may ginagawa ang Lord. You are nothing. As long as Jesus name. May Amen. ginagawa ang Lord. Habang ako'y nandirito. May ginagawa ang Panginoon. Kanina po, sa binasa namin sa umaga, si Asa ay pinaalalahanan ni ano nga po yung, sino pa nga po yung Hanani, tungkol sa kanyang, tungkol sa Panginoon, na kung saan, ay si Asa, from the very beginning, ay maganda naman siyang hari ng Huda. Yung kanyang laban, na kukunti lang sila, sinamahan siya ng Panginoon kasi nangingi siya ng tulong sa Panginoon. But in the, yung huling na niya, ay hindi niya ginawa yon. But instead, tinipon niya yung kanyang yung mga, sa temple, yung mga gold, mga silver, lahat ng mga precious stone doon sa temple, para lang ibigay sa hari ng Assyrian. Para lang tulungan siya. Instead of seeking God, he seek human. The strength of human. And that is not our, to depend the human. Instead, I cry out to God, Lord, fight this battle for me. I don't know what to do. Skandaluhin ako, sirain ako, bilang isang manggagawa mo, Panginoon. Hindi madali po ito. They filed case against me dahil lang po sa pagkakamali ko pag ko ng link. And na-access nila yung buong ko. Account ko, pati yung aking mga contacts. Kasi nakapublic ako. How can we live in this world full of lies, full of temptation, and full of sins? I cry it out to God. Hindi ako, Lord, dapat matalo. Amen. Ang sisirain lang nila sa akin, yung normal life ko. Yung lang, yung status lang. Pero my faith, I will stand for it. Hindi yun kayang sirain.
Amen. Amen. Kaya nga pumunta ako ngayong araw na ito kasi hindi niya ako nasira. Kasi kung hindi, yung yung isip ko at puso nakatuon po doon. Yung ginagawa nilang pagbabanta sa akin, nakatuon po doon. Pumunta rin po ako ng NBI kanina eh. Kaso wala na pala NBI sa sa UN. Pero nag-ask ako ng guidance sa Lord. Lord, anong gagawin ko? And isa yun sa binigay niya sa akin. But I know that you fight for me, Lord. Amen. Alam kong mayroon kang gagawin. Kahit na alam kong may ginagawa na sila ngayon. Pero alam ko pa rin na may ginagawa pa rin ang Panginoon Amen. sa mga bagay nila. Yes. Tuloy lang ang laban. Amen. Hindi tayo kayang padapain. Amen. Amen. Kaya na lang nilang sirain yung ating human body. Sabi nga ng Panginoon, ang dapat nating katakutan ay ang sumisira ng ang nagpaparusa ng kaluluwa. Ang pumapatay ng kaluluwa. Hindi ang pumapatay ng ating katawan. And one of these days, di ko alam kung ano lalabas sa social media. Kaya binibigay ko na rin sa inyo yan. And ano lang, yun lang. I stand for the truth. Amen. Thank you, Jesus. So our conclusion, faith and obedience, ito yung pinakaano sa lahat sa aral natin ngayon. Sa bawat Kristiyano ay dapat magsimula sa atin ang pagbabago. Bakit natin binanggit lahat ng mga ritual? Alam naman na natin yon. Bakit natin kailangan banggitin yung mga pamahiin na yon? Kasi hindi na po dapat sa atin makita yon. Sa atin magsisimula yung pagbabago na kung saan ang mga tao ay nakatingin po sa atin. Sa kaunting pagkakamali mo, kahit na nga sabihin pa agad-agad niyan, sasabihin na, Kristiyano ba yan? At sa kaunting pagkakamali mo, Kristiyano pa naman yan. See? Sino po na po ang nakaranas dito nung sabihan ng ganyan? So kung nabubuhay po tayo sa nakaraan, alisin na rin po natin yun. Pangit man yan, nakaraan na yan, o maganda, be confident to face the truth that we need to continue and put our own lives in the hands of our Creator. And as a servant of the Lord. Whatever the past is, past na lang yun, nakaraan na yun. Hayaan na natin yun. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi wala na akong plano sa buhay ko after the death of my behalf. Pero tinuruan niya po ako na maging confident. Kasi ang buhay ko noon, ito na ako abroad. Pero namubuhay ako sa nakaraan. Yung napapanood ko sa TV na pinipreserve nila yung kanilang mahal sa buhay para makasama. Sabi ko kung scientist na ako, gagawin ko yun. Pero hindi eh. Ang Panginoon, hindi tayo hinahayaan na mabuhay tayo sa nakaraan. Merong plano, may step by step yan eh. Kung may nawala, may darating, merong sa iyong ginagawa ang Panginoon na pagbabago sa buhay mo. Kung noon ay lulugo-lugo ka, gagamitin ka ng Panginoon para yung buhay mo, halimbawa na natin ikaw ay isang mamamatay tao, napakagandang testimony na kung saan ay hindi ka na pumapatay. Nagbibigay ka na ng buhay. Hindi ng buhay na binibigay ng Panginoon, kundi nagbibigay ka ng mensahe na magiging buhay ng tao. Magkakaroon siya ng buhay. Kung ikaw ay magnanakaw, sa camp nga, meron doon nagpatotoo, naging pastor na ngayon. Ang talagang goal niya para magpunta ng camp, nakawin yung mga pumupunta ng camp. At totoo yan, nag-success siya. Lahat ng lahat ng mga kwarto doon, napasok niya. Magaling siya eh. Talagang siya na magnanakaw siya. Nakuhaan niya ng mga gadget. Kasi pag lumabas ng kwarto, ng barracks, isususi naman talaga yon. Pero maiiwan doon yung mga gagamit ng mga tao. At lahat nasa hall na. Pero siya, nag-success siya. Sumunod na punta niya, kumilos ang Panginoon sa kanya. Hindi na niya nagawa yung pagnanakaw. Kundi yung goal ng Panginoon sa buhay niya ang nangyari sapagkat ginising siya ng Panginoon.
Hindi siya nagnakaw, kundi siya ay nag-share na ng gospel. At Amen. ngayon po ay pastor na siya. At yun ay isa sa patotoo niya. Nawala talaga siyang balak. Kaya siya pumupunta ng camp para magnakaw lang, yun lang. Wala nang iba. Pero kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Kaya kung ano man po ang kalagayan ng bawat isa sa atin, kung sino man yung taong yan, ay huwag mong siya yan, adik yan. Mamamatay tao yan, hindi po ganun ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa ating lahat, hindi sa isang tao, hindi sa mabuti, hindi sa malinis, hindi sa mayaman. Kaya tayo po dapat, hindi rin tayo ganun. Ngayon, bigyan natin ang pagkakataon tong taong to na makarinig ng salita ng Panginoon. At ang taong yan, gagamitin yan para sa kapwa niya rin. Amen. Sa naging buhay po natin nung nakaraan, ay binigyan tayo ng Panginoon ng helper. And that is the Holy Spirit. Who used me na magpatuloy. Kasi kung tayo ay nabubuhay dun sa nakaraan, hindi mangyayari ang mga bagay nito. Pero ayaw ng Lord yun. Nakita natin yung mensahe ng Panginoon doon nung umakyat na ang Panginoong Hesus at nakatingala lamang ang mga alagad. May isang nagpaalala sa kanila, ano ba ang ginagawa ninyo dyan? Yun din ang paalala sa atin ng Panginoon araw-araw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Brothers and sisters in Christ, and all who are watching right now, sa mga nakakapanood dyan, Christ returns so soon. Gawin natin kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, na kung saan ay mag-concentrate tayo dun sa Lord sa araw-araw ng ating pananalangin. Paano ba kita maluluguran? Any time of the day, the Son of Man return. How can we face Him if we are not ready? Dapat po, araw-araw po tayo ready. Amen. Amen. Nung nakaraan po, kahit lulugo-lugo ako at puno-puno ako ng problema, sumakay po ako ng sidecar. Sabi ng sidecar ay yung tricycle driver, lagi ako naka-backride kasi mura sa backride, 10 piso lang. Pag pumasok ka sa loob, 30, yung tricycle. Sa labas na ako. Nag-start ng conversation yung driver. Ano ba naman tong init, ulan na to? Papatayin kami talaga na ito eh. Nangusap sa akin ng Panginoon, magsalita ka sa Kanya. Una, hindi pa ako humigibo eh. Parang ganun eh. No? Magsalita ka sa Kanya. Okay po. Kuya, bakit? Okay naman ah. Malamig nga sa gabi. Sabi ko pang gano'n. Makakatulog tayo maayos sa inyo. Pero sa amin, mga driver, papatayin kami. Sabi ko, kuya, ang gumawa ng init, ng araw, ng lamig, at ng lahat ng yan na nasa paligid nakikita mo ay ang Panginoon. Ngayon, sino ang nirereklamuhan mo? Alam mo po ba kung bakit merong ganyan? Hindi ka naman talaga magkakasakit eh. Kung hihilingin mo lang sa Panginoon na sa kabila ng mga bagay na itong nararanasan natin, manalangin ka na hindi ka magkasakit. Amen. Tumawa siya. Yun lang po yung ano natin. Oo, meron tayong pagdurusa dito. Pero ang gusto ng Panginoon, bakit merong mga ganitong pagkakataon? Matuto ang taong lumapit sa tunay na Diyos. Minsan kasi nakakalimutan na ng tao, laki-laki ng langit eh. Pero hindi nagagawang tingalain ng Diyos. Hindi naaalala ang Diyos kasi lagi nakatingin sa kapaligiran. Na meron palang Diyos. Manalangin po tayo. Yung isa naman, sakay uli ako. Ano ba namang init to? Grabe! Sabi ko sa kanya, kuya, mas mainit sa impyerno. Nai-injure mo dito, di ba? Oo nga eh. Kaya mong pamaypay, kaya mong tubig na malamig. Sa impyerno, hindi. Kaya tanggapin mo na si Jesus. Kasi si Jesus lang yung makakapagbigay sa atin ng ang kaligtasan doon sa impyerno na yun. Diba? So sila nag-start ng conversation. Yun yung pinakamagandang ano. Kasi yun naman ng ano eh. Ang hirap eh. Lord, paano ba ako magsishare dito sa mga minsan nga sa jeep? Pag nagbigay ng paliwanag mo. Lord naman, mamaya na po, pagbaba. Eh, paliwanag mo. Minsan naman, binibigyan ako ng piso.
Pa naman to, Lord, ng mga taong to, hindi naman ako... Bigay mo yan, bigay mo. Tinitingnan ko pa yung mga mukha. Bibigyan ko ba to? Bigyan mo. Bigyan ako ng piso. Sabi ko, Kulang to. bayad na po yan ni Jesus. Sabi ko gano'n sa kanya. Ganun ba? Libre po yan. Kaya ngayon, inuuna ko na. Pag nagbigay ako ng tracts, libre po yan. Ay, kukunin na nila. Kasi nga, di ba, may mga nangingi. Yun ang yun ang hindi tama na gawin. Na hindi natin dapat ikalakalang salita ng Panginoon. Sabi nga ng Diyos, magbigay ng walang bayad kapag ka tumanggap tayo ng walang bayad. So, kaya ngayon, inuuna ko na, libre po yan. Kanina, binigyan ng Bible. Doon sa plaza, sa UN, bago po ako pumunta rito, nag-ikot po ako ng UN. Ay, libre ba yan? Oo, libre yan. Sige, sa'yo na. Kasi naaano sila na baka mamaya, may bayad. So, okay. So, salamat sa Panginoon. Sabi ko kasi natin sa Panginoon, Lord, bakasin mo ako sa pamamagitan ng pagdi-disciple. Kasi, kung magpapatalo tayo sa gawa ng kaaway, iisipin yung mga sinasabi ng mga taong itong gustong sirain tayo. Alisin mo po ako dito, Lord. Alisin mo ako. Pumunta pa ako ng PDS Para nang magsikaso, busy yung mga tao Sige na ako. Kaya po kanina, feel ko yung init. Kaya pagdating po rito talaga, sumakit po yung ulo. Kasi po, pa tayo, pinuntahan pa po. Ay, sorry. Pa rin tayo. So, yan, nakita po natin yung balik tayo dito. Balik. Ayan. Huwag ka muna lumipad. Nakikita po ninyo yung nasa larawan. Ito yung nakakaagaw pansin sa atin ngayon. Ako nga kung pwede lang, huwag na gumamit Pero kailangan Di ba po? Minsan yun yung nakakaagaw ng attention natin sa Panginoon. Yung mga gadget natin. Pero, huwag natin hayaan yun. Kailangan, mas malakas yung kapit natin sa Panginoon. Instead of this word. Ito kasing gadget na to, nagre-represent ito sa word. And the Bible. God. So, huwag tayong magpaagaw doon sa sitwasyon. Lalo na yung mga sitwasyon natin sa buhay. Trust God. Tinuturuan tayo. Katulad nga ng kwento ko kanina tungkol kay Asa, nag-trust siya sa human at hindi siya nag-trust sa God. So, binigyan siya ng Panginoon ng kaparusahan. At namatay siya ng hindi siya nagre-repent, kundi namatay siya ng sinusunod niya yung gusto niya. Kasi pinakita ng Panginoon yung pagtitiwala sa Kanya. Na pinagtagumpay siya ng Panginoon nung nanghingi siya ng tulong, bakit ngayon kailangan mong humingi ng tulong sa ibang tao? Sa tao. So, first, hindi sinasabi ng Panginoon huwag tayong humingi sa mga kasama natin, sa kapwa natin, pero acknowledge God first. Amen. Balik na. Ay, mali. Bumalik nga siya. Abante na tayo. This is our last, ayan. So, meron po tayong, group discussion. Pero hindi naman po ito pag-uusapan po natin, maaring sa sarili na lamang po natin ito, kung gusto natin. Kung gusto natin pag-usapan, okay din naman, panalangin natin ito. So, meron pa ba tayong mga agam-agam sa ating sarili? Meron pa ba tayong kinakatakutan? Meron pa ba tayong mga, kumbaga, sa atin na nagdudulot sa atin ng pagkahina sa ng Panginoon sa atin? So, kung ibig nyo, ito'y pag-usapan, okay lang naman sa grupo. Ngunit kung hindi naman, ipanalangin po natin ang bawat isa. And pray for me also. So, yun po yung natin ngayon. Sige po, mag-groupings po tayo. Again, kung gusto na ninyong pag-usapan, kung meron pa po ba tayong pagkabagabag sa ating sarili, pagkatakot, o meron pa tayong agam na hawak pa sa ating sarili, kung gusto niyo pag-usapan, okay lang din po. Ibigay natin sa ating kapwa mananampalataya at pag-usapan natin yon at ipanalangin po natin ang bawat isa. Kung ano po yung kahinaan natin, kung ano po yung gusto nating mapalakas tayo. Kasi bakit po? Napakahalaga po. Sabi nga ng Bible, magpalakasan po tayo at magpanalanginan. Kasi hindi po natin kaya yan. That's why, kanina nag-ask ako ng prayer kay Sister Susan.
Kasi hindi po natin kakayanin na ano lang. So I asked her to pray for me para sa gawain ngayon. Salamat sa Panginoon. So yun po, sige po, group tayo. Siguro po yung mga, itong grupo ni Sister Emmy, ang hawak po ay si Sister Alice. And Sister Emmy, ang grupo mo po ay si Sister Nimpa, si Sister Nadine, kayo po ni Sister Susan. Then Pastor and the men, isang grupo lang po kayo. Okay po, ano lang po tayo, 5 minutes lang. Ito ka, Jay. Kung pagagama-gama, magkaroon ka ng kahit ano. 1,000. Makakabot mo, no? Agam-agam. Ikaw, trabaho. Ang trabaho. Sana magkabaw. Yun nga, Ito naman, doon ko din timunan. Kailan? Sunod. God will provide. ako na sila doon. Okay. Kayo dyan ang dadong buboy. Okay, okay. Dito na kami. Sige, pagkain na. Pangalan mo? Alan, Jen, mga brother Monching. Kayo ko kayo. Panginoon, maraming salamat po sa narinig namin sa salita mo na makikilala namin ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalala namin. Dahil nga doon sa Lord, si Brother Alan, sana po tuloy na siya makamit sa trabaho para po sa pamilya niya, Panginoon. Ingatan mo siya sa kanyang paglalakbay at lagi mo siyang dali sa iyong gawain para kanya lumakas sa kanyang buhay spiritual at kanyang pagkaya. Lord, sige, magkakaroon ng alam mo po ang kalagayan niya. 7 Ano years. ng mga pagkukulang niya sa kawarin 7 years. Dalangin ko po na wag po ay nakarecover siya po sa sidecar. Wala imposible siya, magkaroon siya ng 500, 1,000. Bago dumating. Kaya hingin para po matubos yung sidecar. Magkakaroon ng Lord, 7 ingatan mo years. si Jeng sa kanyang bahay dyan, dito sa 7 kanyang years. pamura. Kuya Munting, ingatan mo yung pamilya dyan sa Timunan. Nangyayari na ngayon. Magkapamakan. At ano man ang mga pangailangan nila, kayo po ang magbibigay. Pag-grupo ngayon. Kung darating na next week, Lord, ilay ko din sa'yo dahil matipag naman si Kuya Munching. Alam po, makakauwi siya natin muna para makapagpakasyon naman din po Na siya. magkakausap Yung mga gawain din naman sa kanila online naman, salamat, nakakapag-online naman si Kuya Munching. Ang mahalaga, Lord, anong kuligtas po sabihin mo. si Yun na yung Brother Munching dahil tinanggap niya si Jesus bilang sarili. Umpisa na yung Great Tribulation. Kaya mabanal, dalangin ko Bago mangyari. ng katapangan para may share niya sa mga niya ng gospel. Magkakaroon na ng Lord, salamat po sa lahat ng mga pangailangan yung namin. pagdasalit ng mga Kahit pa nung bibigay, hindi po ang aking asawa, ingatan mo siya, gabayan, hindi siya karamdaman ka pa. Siya mga kapayapaan at pag-ibig at pangunawa. Kaya, Sa mga niya mga siguro din natin. salamat po God, magkakaiwalay kami. Dala namin ang kapayapaan mo. Kasi, Wala kayong maraming mo, hindi kayo pag-aralan ng Brother Jeng. Salamat po, Ngayon ang mga dalangin na pangalan. Natin magkabilang. Amen. Pero pag nandun na tayo sa tribulation, talagang susunod ka kay Antichrist. Kaya inaano ko sa decision. Mahirapan ka. Pero hindi At hindi ka rin makakapili. ay mawala. At hindi ka rin Kukuha ako makakapili. ng kailan na ay maaaring mawala. Wala. Hindi nga niya ako Kasi tatakot-takot ka. Yun ang mahirap. Kaya, bago mangyari yun, tapos ngayon, ginagawa na yun, ginagawa na yung third temple. Third temple sa 23. Pero andun pa rin yung kaba. At tingnan nyo, ang nangyayari ngayon ng Jerusalem. Di ba ayaw nilang pawasak, ano? Ayaw nilang pawasak yung mosque, Golden Mosque doon. Eh yun yung nasusunod na yun. Kaisipan Kapag nasunog yun, di pwede nang palitan namin. Ay, Pray to God. Kaya Malapit yung Oo, nasusunod sa hindi alam mo. Jerusalem. naging Nasusunod na strength yun. of Kaya, bakit na ayun po, ay medyo talaga ginawa na ng tayo. At least nakasulat na sa salita. Binigyan din niya. Eh ngayon, pero ba tayong time para tayo ay Dahil sa 20 na eh.
shipgear na tayo. Kailangan talaga. Dapat kailangan natin Ano lang naman sa atin, bigyan na natin ang ano na Hindi siya sa kaya ay talaga. Pero nag-apply ako sa kahit before Hindi natin pag- kaya, makalakad relasyon tayo. kami. Pero no, para- Ikaw, hindi. kailangan natin gawin. Kung nahihirapan tayo, nakikita siguro sa mga kapatid, malaki na. Kaya mas maganda siguro yun. Bigyan natin ng panahon talaga. Tayo ay makasama na sa rapture. Kapag hindi tayo nakarasa, yun yung agam-agam ko sa ngayon. Pero ewan ko sa inyo. Yung agam-agam. Nalilog. Social media. kailangan i-acknowledge natin every time na kayo successful. Yes, Lord. Salamat po sa pag-ibigis ng sa kanila. Share mo rin sa laman. Minsan nga may magko-comment pa. O, huwag ka masyadong mag-share ng report sa ano, baka sa Facebook ang sinukat sa dami. Mga ganito. Di ba parang gano'n discourage yun? Sabi discourage yun. Ito naman, Hindi siya magapi ng ito naman lagi ka pala siya ng ulo. May hiya ka. Papagalo ka pa sa dami. Kaya alam mo yung ginagawa mo. Ngayon paninira niyo. Total, napasa niya rin. Oo. Di ba? Sa paninira kasi nakaaway. Sila i-discourage ka. Kasi may nag-share na ganyan sa pagkwento niya sa Evan. Tayo yung anak na hindi maayos. Sinishare na lang yung So, yun lang. kaya mas makikita mo sa social media, mas marami yung palaswak. Guidance. Mababasa. Ibig sabihin, mas marami ginagawa na kaaway. Kaya dapat, may panalangin din namin mas lumawak. Yung anak ko po nagpasok sa Lumago pa yung pag-share. Kasi instrumento rin Balik ang ala. ano nito. Kasi kung wala ng Panginoong Diyos, kung walang taong seryoso na magsiseryoso sa iba, eh mas lalo na siguro Masaya ako yun. pag Tsaka hindi talaga ako Eh, oo, at least, may kapalaan ng Diyos, makakarating sa mga tayong bulag, word of God na hindi naabot ng tao, tulog ng prophet. Dahil panalangin natin, nagtutulis ko, nagsishare ng mga dito talaga. pinangagang-agang talaga natatalo eh. Hindi naman sa totally natatalo, kaya lang mas lumarami yung makasabi sa social media. Kasi pag Pwede na i-transfer pastor kung na register ka na. Pero dito ka naman nag-register. Bilis mo, bilis mo. Oo, din silang ano eh. Oo, di kami respeto yan. Yung lagi nila nga respeto. Oo, dalawa-dalawa. Dalawa yung Sa makikita nila sa record. Dalawa-dalawa. Oo, hindi pwede. Lagi respeto sa Kaya, record. Ako nga noon, dalaga. Respeto yan. Pambalante ako. Dalaga. Pero walang asawa na ako. Transfer na ako. Wala ka na yung pwede. Paano mo naman i-respeto naman muna ng simbahan? Sabihin niya, may entire life ay entrust my rights to Mary. Entire life. Sabi ni Pope, ano, Saka yung address ko noon. buong buhay niya, nagkatiwala niya yung buhay niya. May Kaya, asawa na ako at may bahay na kami. Mary, sabi ko, Kaso wala na kasi doon yung bahay. bakit hindi kay Jesus Christ, kay Mary? Pero minsan nga yung Kaya nga tinatawag ko, ito talaga sinasabi ng mga pagbutuhan. Oh, dito ka, dito ka. Hindi, sa ano na ako, district 1 na. Hindi, akala ko lang kami Dahil mo naman yung pangalan mo, wala na talaga doon eh. Burado na. tapos gusto nila.
dito naman dyan. So yun, yun ang nagkakataon ko na mas marami na Pero residente pa naman. May ibang street na naman. Pero yung ko talaga dinideliver sa mga o di bang gano'n na? Kaysa doon sa Shin, ay wala. Wala kang makuha. Ngayon, Okay na po ba? inaano Okay na po. parang inaano ka na ng job. Diba? Kaya sabi ko sa hindi na sa akin Pero yung iba talaga ina-update na lang. Kaya wala sa kanila guys. wala. Wala yan sa kanila ang Panginoon. yung 7 supplements na binabayaran talaga yun. Binibili ko yung taliktasan yung binibili ko. Kaya nga si Jose Rizal pinatay dahil sa hindi naman siya pinatay dahil sa pag-usapan sa gobyerno. Hindi. So pag Inubulbul niya ang gawa ng sa simbahan. Hindi naman sa mga dalawi ng mga taga-Maduro. Yung sinasabi mo binibili ang taliktasan. Bayaran mo din na para manipulate. Yun ang gusto niya. Kaya siya ay Sign yun. Bilang isa sa dalawi sa sama-sama na yung tax tsaka yung bigay na. It's time to Kaya pagdating sa Pilipinas, ganun ang sila. Sabi nga ni Badang, pag nanumpisan daw yung Pilipinas, kapag may laban sa Castilla, sabi niya, yung pare, kasabihin niya sa mga Castilla, yung sinabi niya, nanumpisan yung Pilipinas. Kanina? Kasi ngayon po nila. Hindi nila pinapayagan yung malat na. Pero sa atin ngayon, hindi nga. Napili na po. Kasi Sarap. Pero nag-fix mo na. Mananako. tax, kanila. Kaya mag-iyak na kasi pera na tax. Okay, meron ba tayo? Go. Okay na po? Nakapag-pray na po ba? Sige, pray na po. Pag-pray na po yung Oo. Yun. Sige, Peter, maraming salamat sa pagkakataon. Ang lahat po. Alam mo po, tulungan mo po kami na tingin po sa aming pananampalataya at kami sa iyo ay mananahan. Hindi po sa mga issue na nakakalito po sa amin. Salamat po ang Diyos. Kami ka nasa. Masabi lang po. Amen. Sige po. Balik na po sa ating mga upuan bilang pangwakas po natin. Ay, sorry. Tayo po'y magsitayo na.
upang tayo makapanalangin. Our Father in heaven, we thank you, Lord. Thank you, God, sa pagsama mo sa amin ngayon. We thank you, Lord, for everything. Strengthen us, Lord, physically and spiritually, O God. And we need the truth will set us free, Lord. Amen. Yes, Lord. Kumilos ka po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa buhay namin, Lord. Ang mundong ito ang punong-puno ng kasinungalingan. Punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng kapighatian, O God. Lord, panghawakan niyo po kami sa oras ng mga ito, Panginoon. Ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkabagabag at pagkatakot ay ibinibigay namin sa iyo lahat, Lord. Palakasin niyo lamang po kami, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin sa iyong umbasan. Habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating, Panginoon, maging kagamit-gamit po ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Upang ang mga tao, Panginoon, na wala pa sa iyo, ay makalapit sa iyo, Panginoon, ang makita ka ng mukhaan, Panginoon, yes, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng lakad namin sa mundong ito, Panginoon. Give us courage, Lord. Boldness, Lord. Every one of us, Lord, yes, O God. And we surrender lahat ng, kung ano man ang meron ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat pamilya na na-represent na naroon dito, Panginoon. Kung ano man ang mga dalahin, mga problema na kinakaharap, Panginoon, mga pagkukulang, Lord, we surrender it all to you, Lord, upang kami na lamang ay makapagpuri sa iyo sa lahat ng lakad namin sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging ikaw ang kumilo sa aming buhay, Panginoon. Ang aming mga bibig ay gamitin niyo po, kakilala man ito o hindi, upang maiproklama ka, Panginoon, na ikaw ang iisang Diyos na dapat panampalatayanan at mabuhay at makita ng mga taong ito ang tunay na katotohanan na ikaw lamang ang isang Diyos na dapat sambahin at wala nang iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, yes, O God. At Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah, na ang pamilya na na-represent namin na wala pa sa iyo, Panginoon, we entrust to you, Lord, yes, O God, ang lahat ng ito, Panginoon. Pagdaluyin niyo rin po sa kanila ang iyong banal na Espiritu, O God, and one day, the testimony, Panginoon, their testimony, O God, ay siyang magbibigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon, yes, O God. Marami pong salamat sa iyong mga salita na pinagkaloob niyo sa araw na ito para sa aming lahat, Panginoon. Baunin namin ito sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Maging kalakasan namin ang iyong salita, Panginoon. At patuloy kaming kanlungin sa iyong bisig, Panginoon. At balutin kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, yes, O God. Salamat po ng marami, O God, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan. O Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin ang lahat ng ito in the mighty name, precious name of your Son and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag-pray natin si Pastor Ara sa kanyang burden. Hindi may nagatuloy sa naglaman. Yes, Lord. Heavenly Praise God. Panalangin po natin si Pastor Ara. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus, lifting up Pastor Ara. Yeah. For her struggling, overwhelmed stress, Lord. Lord, you are the source of peace and comfort, and we ask that you pour out your grace upon our dear Pastor Ara. Yes, Lord. Your word reminds us in Philippians 4, verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, Yes, with Lord. thanksgiving, present your request to God. Hallelujah. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and your mind in Christ Jesus. We claim this promise
to our dear Pastor Ara, Yes. knowing that you are able to bring peace and relief from stress. Yes. Lord, we ask that you would calm her, Lord, her heart, her mind, bringing clarity and wisdom Yes. in the midst of overwhelming circumstances. Help her to cast her burdens upon you, for you care for her. Surround her with your love and presence, reminding her that you are not alone, that she is not alone in her struggles. We also pray for strength and resilience Yes, Lord. for Pastora Ara and encourage her, Lord, from the situation. Grant her wisdom and discernment in knowing how to best offer comfort and assistance. Yes, Lord. May her words and action be filled with your love and compassion. Lord, we trust in your faithfulness and believe that you are able to bring healing and restoration to this situation. Yes. We thank you in advance for the work you will do in her lives. In the name of Jesus we pray. Amen. Panginoon, maraming salamat Panginoon Jesus, sa aming nalaman pong message po ni Pastor Ara kung paano kami mamuhay dito sa mundo ito na punong-puno ng kasinungalingan. Kaya po Panginoon Jesus, we are confident na hindi po kami maapektuhan ng sanlibutan ito hanggat kami po ay lagi po sa iyo ay laging kasama sa gabi, sa umaga, at sa anumang oras. For you are with us, you will never leave us nor forsake us. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran, Panginoon, na narito. Ibigay mo po sa amin ang confident dito na ikaw ang aming Diyos, na siya po sa amin ay magliligtas. Sa anumang gawa ng timo. Maraming po salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri ito po sa madalangin sa pangalan mo na yung Panginoon Jesus. Amen. Amen. Awit pa tayo? Awit tayo. Amen.